Hi Bella, you busy? Medyo maingay ang background ni Ronald. Not really. Kamusta? Bahagya ako napapalingon kay Harry na ngayon nakatingin na sa akin. Nakastop ang sasakyan dahil sa stoplight at nakatuon ng atensyon niya sa akin. I'm doing good. How about you? Masigla ang boses ni Ronald. Hindi na katakataka. Naging madali ang pag-move on para kay Ronald dahil naka-mindset sa kanya na enough is enough. Okay lang. Nilingon ko si Harry. Nakakunot ang noon niya habang nakatunghay sa akin. Iniwas ko ang tingin ko. Imbes sa bintana ako tumingin. That's nice. Listen. I called to invite you if you're not busy. I have a gig tonight. Napatango-tango ako. It was a nice idea actually. Really? Sige. I will just call you later for the directions. I'll be there. Mabilis na sagot ko. Hindi ko na kailangan pag-isipan pa. I wanted to go. I needed a drink and company like Ronald. Okay, that's good. Mamayang alas 9 pa naman ang simula ng salang namin. I guess nandito ka na nun? Tinignan ko pa ang wristwatch na suot ko. Pasado alas 5 pa lamang naman. If ever man matapos agad ang dinner namin ni Harry, uuwi muna ako para magpalit. Naka-uniform pa ako eh. Yeah, sure, I'll be there. Thanks. See ya. See ya. I was smiling as I put down my phone. Na-excite akong bigla. Bakit sa panahong to pakiramdam ko, si Ronald ang taong pinaka nakaka-relate sa akin kahit pa sabihin na nasa moving on stage na siya. Isa pa malamang na makainom ako which was matagal-tagal ko na rin gustong gawin. Who was that? Agad akong napalingon na marinig ko ang malamig na boses ni Harry. Matiim ang tingin niya sa akin. Napakurap akong saglit. Just someone. Malamig na sagot ko rin. Kita ko napakuyom ang kanyang kamay bago niya muling paandarin ang sasakyan dahil nag-go na ang stoplight. May lakad ka mamaya? May lakad ka ba mamaya? Maya-maya ay tanong niya ulit. This time hindi na siya tumitingin sa akin. Yes. Wala naman akong balak magtago sa kanya. At wala naman siyang magagawa. We were not together. At least we're not together again. Yet. Bumuga siya ng hangin. I will come with you. Tumaas ang kilay ko. No, you're not. Nilingon niya ako. I will, Bella. Halatang determinadong sabi niya pa. I pressed my lips. Ayoko mainis kaya pinapakalma kong sarili ko. No, Harry, you're not coming. Let's get this dinner over with para makauwi pa ako. Mirilisan niya ang pagpapatakbo hanggang sa marating namin agad ang isang restaurant na kinainan na namin before. Hindi ko na siya hinintay pang pagbuksan ako ng pinto dahil lumabas na ako. That stopped him for a moment, pero ako na rin ang naunang maglakad. It felt nice actually, kahit walang linaw nagpakita siya sa akin. It was better than just being missing in action again. Pero hindi ko alam kung mabuti to o hindi dahil tumatas ang percentage ng pag-asa ko na magiging okay kami uli. Na maka-order na kami saka ko siya hinarap. So, what do you want to talk about? I made sure na wala akong reaksyon. He was just looking at me. His eyes were sparkling. Para nakikita siya na kung ano na ayaw niyang lubuyan ng tingnan. Gusto ko umiwas ng tingin pero hindi ko magawa. I miss you. Mahinang sabi niya. Tumawa ako. Right. Thanks for accompanying me. Sabi niya pa. It's fine. Matipid na sagot ko. Lahat ng sasabihin niya 1 to 2 words lamang. Ang sagot ko. Honestly, I wanted him to suffer too. Kung totoo man apektado siya. We ate in silence pero nung matapos na kami, hindi niya na ako tinigilan hanggang sa nasa sasakyan na kami. Nasasama siya kung saan man ako pupunta. You can't come with me, Harry. Matigas na sabi ko. Hindi na siya sumagot. Nag-drive na lamang siya. Nang itigil ni Harry sa tapat ng bahay namin ng sasakyan, walang sabi-sabing lumabas na lamang akong bigla. Wala akong sinabi sa kanya para umalis na siya. Diretso akong pumasok sa bahay. I kissed Pops na makita ko siya. Sinabi ko sa kanya na may lakad ako at umakit na ako sa itaas. Nag-shower ako at nagbihis muna ng oversized shirt. Pasado alas 7 pa lang naman kasi. Kakain na muna ako kaya bumaba ako ulit only to see Harry sitting on the couch. Kausap pa si Pops. Why? Gulat kong sabi. Sabay na lumingon sina Pops at Harry sa akin. Andyan ka na pala. Hindi mo sinabi na kasama mo si Harry? Munti ko na tuloy isara yung gate. Naiiling pang sabi ni Pops. Pops, hindi ko masabi na hindi naman dapat papasok si Harry. Tara, kumain na tayo.
Ikaw na lang hinihintay namin. Tumayo si Pops at nauna nang maglakad sa kusina. Tiningnan ko na masama si Harry pero naglakad lang siya palapit sa akin at hinapit ako sa bewang. Hindi ako nakapag-react kaagad pero pinalo ko ang kamay niya at nauna na ako naglakad. Walang nagsabi kay Pops na kumain na kami. Mabuti na lang din at hindi ganoon karami ang kinain ko. Nakakain pa rin naman kami ni Harry ng kalderetang niluto ni Pops. Tahimik lang ako habang kung ano-anong pinag-uusapan nilang dalawa. Aalis na rin po kasi kami maya-maya. Sasamahan ko po si Bella. Otomatikong napatingin ako sa kanilang dalawa. Aalis pa pala kayo, Bella? Nakangiting tanong ni Pops. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi na nahintay ni Pops ang sagot ko dahil humarap na ulit siya kay Harry. Mabuti naman kasama ka. For sure gagabihin kayo. Mas alam kong safe ka, Bella. Hindi na ako nakatutol pa nang sabihin iyon ni Pops. Alam ko na iniisip niya na baka okay na kami ni Harry, na we are working it out. Hindi ko masabi ang status namin dahil kahit ako hindi ko alam. Wag po kayo mag-worry. Hindi ko naman pababayaan si Bella. Sagot naman kaagad ni Harry. Tumayo na lamang akong bigla. Babalik na po ako sa kwarto. Maaga pa naman kasi para magbihis ako. O sige, ako nang bahala dito. Umakyat na kayo ni Harry. Nakangiting sabi ni Pops. Hindi na ako sumagot at naglakad na lamang papaalis. Hindi agad sumunod si Harry when I entered the room. Bigla ko naalalang panahong nandito siya and I pleasured him. I was standing in front of my bed where it happened at ramdam kong unti-unting uminit ang pakiramdam ko. Umiling ako. Pilit kong inaalis ang nararamdaman ko. I should not be feeling this way. I still needed him to tell me that he felt the same. That way, mapapanatag ako na akin talaga siya, na dapat kami talaga. Napalingon na lang ako sa pag-iisip ko ng malalim when I heard Harry cleared his throat. Nakapasok na pala siya. Wala ka namang gagawin dito eh. Pwede kang manood na lang sa baba ng TV. Mabilis na sabi ko. Nakapamulsa siya. Hindi ako magsasawang sabihin kung gaano siya ka-pleasing to the eye. He was too damn hot and good-looking to be ignored. I can stay. I want to stay. Mahinang sabi niya at umupo sa gilid ng kama ko. Kinakabahan ako. Pinagsalikop ko ang aking mga kamay at naupo rin sa gilid ng kama pero may space mula sa kanya. Walang nagsasalita sa amin. Nakatitig lang kaming pareho sa lapag for quite some time. The atmosphere was thick and I did not know whether to like it or hate it. Bella? Biglang pagtawag niya. What? Hindi pa rin ako gumagalaw. I'm sorry. Mahinang sabi niya pa. For what? Gusto ko tuloy matawa. Huminga siya ng malalim. For everything. Humarap siya sa akin at lumapit. Kinuha ni Harry ang kamay ko. This may not be the right time for me to say this, or you might not believe but I love you too, Bella. Nilingon ko siya. Napaawang ang mga labi ko. I have been loving you too, since I don't know when. Hindi ko alam kung bakit ako takot na aminin yun sa'yo. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kitang maunang magsabi noon. I was such a jerk, and I am here now just to say that. I just want you to also feel it. He squeezed my hand at bigla ko ng hina. I wanted to cry, pero nang ibabaw ang kagustuhan ko na hindi na muna magpadala sa mga salita ni Harry. I was not that. I did not trust his words because I did, and this was what made me doubt myself. I am sorry for all the mess and heartache. I want another chance, Bella. Just please. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. I was never this crazy for someone. Kita ko pa ang pagsusumamo niya. Kumarap-kurap ako para maiwasan ang maiyak. About time, Harry. Walang reaksyon na sabi ko. Bella, I told you. All you need to do is to sort out your feelings and give me that one reason for me to stay. And you did. But it's not as easy as it sounds. Nasaktan mo rin ako. Lahat na nangyari masyadong masakit. I tried to be cold as I was talking. I know. Yumuko siya. I won't promise anything, Bella. Hindi ko alam kung ano pa mga po pwedeng mangyari in the future. But I will be there. For you. Tumango ako. Fine. This is your last chance, Mr. Feinberg. And this will not be easy. Matigas na sabi ko pa. And I meant every word. I won't make him easy for now.
Hindi naman naging awkward ang pagkikita ni Ronald at Harry nang isama ko si Harry sa gig ni Ronald. Although I gave Harry a chance again, hindi pa kami kagaya ng dati. Of course, may restrictions kami sa ngayon. I was still healing from all the mess that had happened. Hindi naman kasi ganun kadaling kalimutan yun eh. Medyo naisa-isip ko pa rin na anytime po pwedeng sumulpot si Nicole at manggugulo. Although this time alam ko na ako na talaga. But it was not as easy as we approached this stage of our relationship. Nasaktan ako at alam ko nasaktan din siya. Hindi pa rin pwede? I saw the anticipation in Harry's face when he asked me that. Umiling ako at lumabas na ng sasakyan niya. Naramdaman kong sumunod siya sa akin. Sabay kaming pumasok sa hotel as we were ushered to our seats in the resto. Bella? No! Mabilis na sagot ko. Kitang-kita kong paglukot ng kanyang mukha. 2 weeks na nakakalipas mula na mag-usap kami sa kwarto ko. 2 weeks na rin na nakakalipas mula na bigyan ko siya ng chance. At 2 weeks na rin niya akong di nahahawakan or nahahalikan. I was cold the whole time. Supportive naman sina Zoe sa desisyon ko. If there were people who could understand what I was going through, sila yon. They had been to different relationships that gave them heartaches too. And it was my turn to risk for a happy ending or a heartache. And I chose to be with Harry. But I miss you, mahinang sabi niya. Alam ko. Walang reaksyong sabi ko. Napabuntong hininga siya. This is torture, honey. Hindi ako sumagot. Ang totoo niya, natatawa ako sa reaksyon niya. Pareho naman kami ng nararamdaman. I wanted his touch so bad, pero tingin ko hindi pa oras. All I wanted him to realize that I meant every word, na hindi ito magiging madali, lalo na sa kanya. Hindi na siya ulit nagsalita, pero kita kong lungkot sa mukha niya. Pumapayag ako na makipagkita sa kanya whenever he liked, pero nagbigay ako ng rules na no touching and kissing. Pumayag siya, basta makita niya lang daw ako at makasama. At ngayon lang magtatanong si Harry kung pwede na raw ba. We ordered and ate in silence. Pinagmamasan ko lamang siya. I found Harry amusing at the last few times. Maamong-maamo siya. Well, not that hindi siya maamo before, pero kitang-kita kong sincerity niya ngayon. So, kamusta? How was your day? Panimula ko. Napatigil si Harry sa pagsubo at tumingin sa akin. Nangunot ang noon niya. Me? Turo niya sa sarili. May iba ba akong kasama? Tinaasan ko siya ng kilay. Napalingalinga siya at pinunasan ng napkin ang gilid ng bibig. Bago tumingin muli sa akin. I am fine, I guess. Nagkibit balikat siya. Hindi siya nabiglang mapakali. Good! Matipid na sagot ko na lamang at kumain ng muli. I could feel him just looking at me at di ko siya tinitingnan. Kunwari focus ako sa kinakain ko. Hindi ko na siya ulit nakitang sumubo. He cleared his throat after a while. Doon ko na siyang tiningnan muli. Do you want to go and have a drink later? Why? I did actually, but I felt like taunting him. Patuloy pa rin ako sa kumakain. Aayain sana kitang lumabas tayo after this. Okay, ang tanging sabi ko. Parang napatulala lang si Harry dahil sa sinabi ko. He just stared at me for a few seconds bago ko siya tingnan. Saka siya umiwas ang tingin. Sasama ka talaga? Tanong niya pa. Yup, I answered. Then nagpunas na rin ng napkin sa bibig. Bigla ako na-excite. For the past few weeks, hindi ako nakakalabas dahil sa mga nangyari sa amin ni Harry. The last 2 weeks naman, well, puro kain sa labas at nood ng sine lang ang ginagawa namin. Yes, I knew Harry was still afraid to ask me to do something else. Pero ngayon, 2 beses siyang naglakas ng loob. I actually found it cute. Magpapakipot pa rin ako kahit gustong-gusto ko na siyang yakapin at halikan. Nakikinig lang kami sa FM radio habang nasa may sasakyan niya. I hummed to the songs I knew, pero focused lang sa daan si Harry. After 20 minutes, we arrived at the same bar where we met. Bakit dito? Tanong kong bigla. I was not complaining, pero marami na kaming nadaanan, pero dito siya tumigil. I miss you, that's why. Ngumiti na siya at naunang lumabas ng kotse. Hindi ako agad nakapag-react, and before I knew it, binuksan na niya ang pinto at inalalayan akong bumaba. We got a table at agad siyang umorder ng inumin at random finger foods. Hindi pa ganun karami ang mga tao. Lumingali nga ako.
The last time na nagkakilala kami, yun na rin ang huling beses na pumunta ako sa bar na to. Ramdam ko pa ang galit ko kay Dom because of the damn pill he popped in my drink. Hindi ko tuloy alam ngayon kung magsisisi ba ako na si Harry ang nakauna sa akin dahil sa incident na iyon. I met him but we hurt each other. Paano kung hindi ko naman pala siya dapat makilala? You remember something? Automatic kong napalingon ako when I heard him say something. You brought me here, remember? Seryosong tanong ko. That, and well, this place is special to me. Lumingali nga pa siya. Whatever. Kunwari wala akong interes. Nakakatig 2 bote na kami ng beer na magsimulang dumami ang mga tao. Malayo kami sa isa't isa ni Harry and I was just still entertaining him na napansin kong sobrang malapit na siya. Umurong ako saglit. You're too close. Nawala ang ngiti niya pero umurong pa rin siya palapit sa akin. Harry? Mahinang saway ko. Imbes bigla niya akong hinapit sa aking bewang and he slammed our bodies together. Hindi ako agad nakapag-react. Maya-maya ipinulupot pa niya ang kanyang isang kamay sa bewang ko and rested his chin on my left shoulder. His hair smelled so damn nice. I felt the urge to play with it. You are so close, Harry. You're touching me. Paalala ko pa sa kanya. Hindi ako gumagalaw. Hindi ko rin siya itinutulak. I already felt the heat of his body that had given me. At this point, alam ko na, bibigay na naman ako. His touch was so addictive. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin ko kung maghihiwalay kami ngayon nang hindi ko man lamang natitikman ulit ang sarap niya. Bella? His voice was husky. Tiningala niya ako. Hindi ko naman masalubong ang tingin ni Harry. I was just looking straight at the dance floor. I miss holding you like this, honey. Ramdam ko ang mahigpit ng yakap niya. Are we gonna cuddle here? Or are we gonna drink some more? Tanong ko pa. Dahan-dahan kong inilis ang kamay niya sa pagkakayakap sa akin at kumuha na isa pang bote ng beer. Hindi naman siya umilit. Uminom na lamang din siya ulit. Nakatig-4 na bote kami when I stood up. Where are you going? Dinig ko ang panik sa boses ni Harry. I looked at him and smiled. I caressed his face. May tama na ako at alam kong tama rin ang gagawin ko. I will be in the ladies' room. Settle this and we will go. He froze when I caressed his face. That was what I was sure. Nag-retouch ako at nagpabango. Na makalabas ako'y nasa malapit lamang si Harry. Agad niya akong hinapit sa bewang at sabay kaming lumabas ng bar. I knew he knew that we were gonna do next. I feel like a teenager so giddy in finally having a first date with her crush. But what we're gonna do was not just a date. The moment na makapasok kami sa kinuha niyang presidential suite ng isang hotel, kinabi ko na siya tinilikan. Ramdam ko pa ang pagkabigla ni Harry. Bahagya siyang humiwalay sa akin at namimilog ang mga mata while looking at me straight in the eyes. Our body heat supplied each other's desire. I was already wet and ready. At sabay naming narating ang nais naming marating. Inila niya ako sa shower at sabay kaming naligo. He was back hugging me half the time we were under the shower. Isinot ko muna ang damit ni Harry. He helped me na i-blower ang buhok ko para matuyo agad and we had fun doing so. Sabay kaming nahiga sa kama. He pulled me into his arms. He kissed on my neck at mahigpit ng pagkakayakap niya. I have to tell you something, honey. Bigla ay bulong-bulong ni Harry. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang tumambol ang dibdib ko. Napabalikwas ako ng bangon at lumayo sa kanya. Nawala ang ngiti sa labi ko. Hey, wait! Akbang hihilahin niya ako ulit kaya umupo rin siya pero iniwas ko ang aking kamay. What is it? Kurot noong tanong ko. Kumarap-kurap muna si Harry at bumuntong hininga. Ginagap ang mga kamay ko na hinayaan ko naman. I have to go back to Maravis tomorrow with Nicole. After 7 months. Bella, ang cute ng bago mo ah. Hindi ka nauubusan? Sabi ng isa sa mga katrabaho ko. Magkakasabay kaming lumabas ng shop at nakita nila siguro na may sundo na naman ako. Tumawa ako bago kumaway sa kanila. Nakangiti akong lumapit kay Gerard. Lalabas kasi kami ni na Chat ngayon, pero si Gerard ang sumundo sa akin. Iniram niya ang lumang kotse ni Chat. Binibigay na iyon ni Chat sa kanya dahil di na rin naman daw niya nagagamit, pero ayaw nito kaya hiram lamang daw. Nagbeso kami at inalalay niya ako papasok sa kotse.
So, saan ang plano ngayon? I asked while fastening the seatbelt. I spent the last 5 months just having fun, mostly with Chat, Dion, and Gerard. Naging busy na sina Zoe and the others sa kanya-kanyang venture all through once or twice a month nagkikita pa rin naman kami. This was one of those times na spontaneously nag-aaya sina Chat na mag-out of town kami at para masulit, magdadala na lang ako ng damit pagpasok para susunduin na nga lang ako after work. And honestly, I got used to this. Dadaan muna kami sa condo ni Dion. Doon ipapark ang mga sasakyan and then magta-take pa kami ng grab papunta sa terminal. We did not usually use their cars, depende kung malapit-lapit lang. Bataan tayo. Ewan ko sa dalawa. Doon daw nila gustong pumunta eh. Kibit balikat na sagot ni Gerard. Okay lang. Sila naman ang mas may alam eh. All packed naman na sina Dion at Chat when we arrived at Dion's condo. Tumawag sila sa terminal ng bus to ask kung anong oras ang alis ng mga bus. And we still had an hour. At wala pa namang 30 minutes ang biyahe kaya we stayed for a while. Maliit lang naman ang mga dala kong damit kaya maliit na backpack lamang ang dala ko. I'm so excited. First time ko sa Bataan. Napapakanta pang sabi ni Dion. Ako rin naman eh. Sa inyo nga lang ako natutong maggala ng ganito kalalayo. Sabi ko. Puerto Galera pa yung last na bakasyon kong malayo eh. Napatigil ako upon realizing na nandoon si Harry noon and that we actually attended Nicole's party on a beach in Cavite. Napakarap ako nang ma-realize na nakatitig na silang tatlo sa akin. What? Kunot noong tanong ko. Nako, naalala na naman ng kanyang Prince Charming na missing in action. Nakangusong sabi ni Dion. Tumawa sina Gerard at Chat. It's not funny. Inis pang sabi ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa glass wall ng condo ni Dion. Kitang-kita ang busy street ng Ortigas. Okay, change topic. Dinig kong sabi ni Chat. Change topic? Eh hindi naman natin maiisip yan kung hindi siya natulala eh. Sabi pa ni Gerard. Humarap ako sa kanila while my hands were crossed up on my chest. So kapag natulala ako, siya agad? Sa lubong ang kilay na tanong ko. Nagkatingin pa silang tatlo. Napabuntong hininga na lang ako at naupong muli sa sofa sa harapan nila. Wala pa rin bang text or tawag o message sa social media? Maya-maya basag ni Chat sa katahimikan. Wala pa rin eh. Ewan ko, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Pag-amin ko. He told me babalik siya. I was in doubt pero naniwala pa rin ako. He told me ibabalik niya si Nicole sa Maravias and that he would settle everything na matagal na silang pinapabalik but he just ditched the others para sana makapag-ayos pa kami. Wala naman siyang sinabi kung gaano katagal pero hindi niya rin naman sinabi na maghihintay ako ng ganito. Wala siyang message, tawag o kahit man lang like sa mga social media accounts ko. Maisip ko man lang na buhay pa siya or babalik pa ba siya? 7 months na nakakalipas pero wala pa rin. The first 2 months, kaya ng dati, inuubos kong oras ko sa labas para kapag kauwi matutulog na lamang ako. I don't know, I guess it became a hobby. Naging mas makabuluhan na lamang ang weekends ko dahil madalas mag-aya ng out of town sina Chat, Dion at Gerard. Hindi naman madali dahil hanggang ngayon miss na miss ko pa rin si Harry. Hay nako, wag na tayo magdrama. Biglang sabi ni Gerard. Ang mabuti pa, tara na. Doon na tayo sa terminal maghintay. Sumakay na nga kami ng cab papunta sa terminal. Sa magkahilerang upuan na tig-dalawa kami na upo. Katabi ko sina Chat, sina Gerard at Dion sa kabila. Ako ang nasa tabi ng bintana. 2 biyahe ang oras papunta sa Olongapo. From there, may jeep kaming sinakyan at ilang sakay pa bago kami makarating sa Morong Bataan. May pinareserve na si Chat sa Zealand Resort. I believe it was one of the most well-known resorts in the place.